dati po, halos magulo kami sa bahay. Gusto lang ko sana noon makatapos ng pag-aaral para makaahon din sa hirap. Na hindi maging kagaya ng tatay ko na sugarol. Ako mapanawan dali gay pang sabong ko. Nung nangabak, inom. Pagtalo, inom din para lumaabak. Ang nakakapungtot ni bakit nung naabak, kawang kwarta eh. Sa loob po ng mahabang panahon, wala pong inintindi si nanay, kundi intindihin yung bisyo ng tatay ko. Dati, laging mainitan ng ulo, magulang ko. Tahan na kayat nga mapanakon. Tagliblibas na klang, di nga mapanagimo ngamin. Siyempre, makaungot ako. Di asawak no, ada may mang doktrina kenyami kenda di apokok ede. Mangmangag na iti eleksyon. Ginunod ko amin ti Adol Trivia. Di ako matlagan ikat ti bisyo. Na kung nalito ti bagi ko, niset mo't mabawasan ti bisyo dagit anak ko nga lalaki ko na. Kanuhan da sumurot man gay kasasaad ko nga sugador ka damin ka nga panaginuman ko na. Mahirap lamang po ang aming pamumuhay sa aming probinsya, magsasaka lamang po ang aming mga magulang. Nakita ko po ang paghihirap nila, sakripisyo nila upang maitaguyod po ang pangangailangan namin sa araw-araw. Magmulmula kami itipagay, kinmais. Ako pong panganay na lalaki, minsan sumasama rin po ako sa bukid, nag-aararo, nagtatanim ng palay. Ang pamilya po namin ay sagradong Katoliko. Sa aming tahanan, makikita niyo po yung mga rebulto. Ang mga anak ko, pinalaki namin na madasalin kasi ang dinadasalan namin yung rebulto ni Mama Mary, yung rebulto din ng ni Jesus Christ. Siya po yung leader sa pagro-rosaryo po. Naaalala ko pa nung mga bata po kami, ang nanay ko po, siya yung laging tinatawag para manguna sa mga padasal. Hanggang sa natutunan ko na rin po yun, yung pagnunovina. Pagka nagsisimba ako, dinadaanan ako ng pare tuwing linggo. Siya po ang nagkasakasama ko na pumupunta sa simbahan tuwing alas 6 ng umaga. Nag-attend ng misa. Nung mga bata po kami, halos laging magsisimba po. Lalo na may malapit lang po sa amin ang Nuestra Señora de Piat. Sikat po na simbahan ng buong region po. Tuwing July po yun, isinasagawa yung pista na yun. Wala pong taon na hindi kami dadalo. Nagkakaroon ng pahalik po doon sa santo. Ganun po kami minulat ng aming mga magulang. Nagsisimba kami lang po ng mga kapatid ko at ang nanay ko. Mapan kami lang, no, da pipesta. Pambarami lang makipakan nga lalaki, ang kamasumsubrot ni simbahan. Kadwan na ti Katoliko nga sumsubrot ti lalaki. Nakaugalian, kasla taw-tawid lang ti babakay. Aramid da. Kapag araw ng linggo, ang direksyon namin ng nanay ko at saka mga kapatid ko ay magsisimba. Samantalang ang tatay ko naman po, ang direksyon naman po niya ay sa sabungan. Yung asawa ko parang hindi gaano pumupunta sa simbahan kasi lagi siyang may bisyo. Yung tatay po namin ay nagsasabong dati, nagbrabraha, gano'n, nagsusugal.
waiting. Kung anong nakikita natin na kagawi ang bisyo, tulad ng mga pagsusugal po dating, yung mga baraha, sabong, lalo na sa panahon talaga ng pista, magbabaon pa ng manok yan. Nung nangabak, inom. Pagtalo, inom din para lumaabak. Ang nakakapungtot ni bakit lumaabak, kawang kwarta eh. Gusto ko sana makatapos ng pag-aaral, kaya lang yung mga pinagbentahan ng naaanin namin na pupunta lang nawawalda sa sugat. Naaalala ko pa po, nung bata pa po kami, panahon po ng anihan, dala-dala po niya yung mga inani po namin na palay, papunta po sa bayan para ibenta po yun. Maghapon po yun na hindi uuwi. Pag-uwi niya po ng bahay, wala po siyang dala-dalang kahit anuman, kahit tinapay man lang o anumang mga pagkain, dala na lang po niya ay sako. Yun pala na ipatalo po niya sa sabong po yung perang pinagbentahan po ng ani namin. Panpanunutan mi mat nga no mabalbalin ko mamot iso na ket ag han nga agsugar kin agbisyo ta ngamin idikot narigat palang narigat mati biag. Parang pahirap lang po ng pahirap kasi may mga lupa dati na may nawala dahil sa pagsusugal po. Kahit di man suda nga mapaadal, gapot itibisyo, handa na kapag tupos na ito yung anak ko. Nagkalis mo ni Russell, o Raymond Cecil, Jerry, nagkalis namin na kita. Yung babaan tibisyo, nagsasardong dat, awan te panggastos ko kanya dan. Ang mga kapatid ko po ang nagsilbing inspirasyon ko upang makatapos po ng pag-aaral sa layunin na maiahon ko po sila sa kahirapan na aming kinalalagyan. Nung graduate po ako ng high school, naglakas loob po ako, lumuwas po ako dito sa Maynila upang dito ipagpatuloy ang aking pag-aaral sa kolehiyo. Subalit, dumating yung point na halos isang semester na lamang po makakapagtapos na po ako ng pag-aaral. Nahinto po ako sa kadahilan ng yung nailaan na pangmatrikula ko po sana ay nagamit po ng tatay ko sa pagsasabong na ipatalo po niya ito. Nagpasya na lamang po ako na maghanap buhay sa murang edad. Nung dalaga po ako, nagkaroon po ako ng 3 kasamahan sa trabaho na kaanib sa Iglesia ni Cristo. Na-curious ako kasi nakita ko sa kanila yung pagpapahalaga nila sa kanilang pagka-Iglesia ni Cristo. Kahit pagod kami, puyat, galing sa trabaho, nakita ko pinaglalaanan nila ng panahon yung kanilang pagsamba. Kapag uwian po namin, nagtataka po ako sa kanila, naririnig ko po na usapan po nila, nakasamba ka na ba? Nagpapaalalahanan sila, doon ko po sila hinangaan. Curious po ako kung anong meron sa Iglesia ni Cristo. Kaya naman po nung inimbitahan po nila ako, nagpaunlak po ako sa kanila. Pero hindi po ako nakapagpatuloy sa pagsusuri. Tuwing may luluwas na kapatid ko dito sa Maynila, sa akin po sila titira. Wala naman po silang ibang mapupuntahan. Di nagstart kami nga nagbasan napan kami mat ijay Manila gawa ti karigat ti biag napan mat agsapol ti trabaho. Lumuwas na po ako dito sa Maynila. May experience po kasi ako sa pagwa-wirings po. Doon ako natuto po sa City Hall ng Makati bilang electrician, dating helper po. Hanggang ginamit ko na po yung kalaman na yun papuntang abroad po. Nakapag-asawa po ako. Yung mister ko po yung unang nag-Iglesia ni Cristo. Niyaya po niya ako na sumamba. Sumama naman po ako. Pagpasok ko sa loob ng kapilya, napansin ko po yung kaayusan. Doon namangha po ako. Kasi first time ko pong makakita ng hiwalay po yung lalaki, hiwalay po yung babae. Doon pa lang na-amaze na po ako. Tapos habang umaawit, hindi ko namamalayan, tumatayo po yung mga balahibo ko, pumapatak na rin po yung luha ko.
Pagkatapos po ng pagsamba na yon, nagpasya po ako agad na magpatuloy sa pakikinig. May Biblia po ako nung mga panahong yon. Kapag dumadalo po ako sa mga pagsamba, itinetake note ko po yung mga talata at pag uwi ko ng bahay, tinitignan ko kung totoo ba yung itinuro ng ministro. At doon ko po napatunayan na totoo nga po na nakasulat sa Biblia na Iglesia ni Cristo lamang po ang maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Noong nalaman ko po ang katotohanan yon, pumasok sa aking isipan, nagpasya na po akong umanib sa Iglesia ni Cristo. Nabautismuhan po ako noong October 31, 1997 po. Berasal isuti muna nga nag-iglesia. Tapos di may da iti balay mi into to da asawa na iglesia. Imbaga kinda di lalaki mapanalaan di naganak na ta papatang ka na eh. At yung pasahong kanya da Jane. Nya kayat yo may kay maki kabsat o no ta kayat yo ti masurot ko na kanya da. Pinilit ko sila simbahan. Tinghandak nga masidami, diradaraan. Kada bakit ninangalan, solo ninangalan, kinibakat. Nung nalaman ko na po ang katotohanan tungkol sa Iglesia ni Cristo, wala po akong sinayang na panahon para akayin sila, ipabatid din sa kanila kung ano yung nalaman ko tungkol sa Iglesia ni Cristo. Unang pagpasok namin sa kapilya ng iglesia, inakay kami ng anak ko. Umuna nga sa ragmi pa lang imbatones da iti lupot nila kahit open ngamin ti lupot na. Kahit nga na ibatones amin. Talaga natandaan na imbatonis na ito ko open. Tinoldak imbatonis na nga to'y. Sabi ni Ka Russell, naintindihan niyo po ba yung leksyon? Sabi niya sa akin, gusto ko sana magpatuloy na magsuri ng ang mga aral sa iglesia, kaso lang ayaw naman ng asawa ko. May mga kapatid po ako na lumuluwas dito, papunta dito sa Maynila upang maghanap buhay din. Doon ko po sila inaakay. Ang nauna pong lumuwas dito sa Maynila ay si Cheryl Tolentino. Sa akin po siya tumira kasama po ang kanyang panganay na anak. Nawis na nga napanang nagdangag ti Bible study ti Iglesia ni Cristo. Imbagak ti sarili nga mabalin nakba nga makikadwa ti panagkararagda. Diyan nga nalawlawagan ti panunot kon. Nakadanon na kay kapilya ti Iglesia napintas ti nakitak ta nakaorornos ta jay naisi na ti lalaki kin babae kin ijay ko nga na kuan narik na ti presensya ti Diyos nga ay haan kupulos nga narik na jay nga rik na idi katoliko naktayo nangagak ti adal, puro pawang kabutihan ti iyad adal da. Nagapo amin di Biblia ti ibagbagana ket puro met pagsayaatan ti biag ti ibagbagana. Iso ijenak nga naakay intuloy-tuloy ko. Nagawid na kito yun, napanak ijay kapilya ti intuloy kon ti panag-iglesia kon, napanak ijay kapilya mi. Hindi nabalitakan ni Cheryl, iglesia isuna, pinalayos ko ti balay. Nakayat nga, ibaga na nga nakayat nga kabalay ti iglesia, iso di pinagtalaw na kami. Kaya di nga kwa, lumipat kami iti balay. Nagkubo-kubo kami. Ibaga da kinyak nga, ti pagka-iglesia ni Cristo, adaba nagbaliwan ti panagbiag mo. Kunada, tata nag-iglesia ni Cristo kan, bumanang kan, masenso kan, kadin, kunada. Nanindigan ti pagka-iglesia ni Cristo kasi ti panunot ko, di ngay naawan ka ti iglesia ni Cristo, hankamat nga maligtas.
Idi nabaptisaran na kiti June 2009 po. Ang sumunod naman po na tumira sa akin ay si Joy Tolentino, yung pang-apat ko pong kapatid. Nung mga panahong yun, mahilig po kaming manood po sa TV. Ang naaalala ko po, tungkol sa pagkain ng dinuguan, yung leksyon noon na itinuturo. Matamang siyang nakikinig hanggang sa kinabukasan, araw po ng pagsamba. Gumising din po ng maaga yung kapatid ko. Sabi po niya, "Kuya, sasama po ako sa'yo, sasamba po ako." After po niyang sumamba, nagpasya na pala siyang nagpa-doktrina, sinubok. Hindi ko po namalayan. Nalaman ko na lamang po nung sabi niya, "Ate, bautismo ko na ngayon," sabi ko niya. Ang sumunod naman po ay si Cecil Tolentino, yung bunso ko pong kapatid. Katulad ng ginawa ko po sa kanila, isinasama ko rin po sila sa aming mga pagsamba. Nakita rin po niya yung kaibahan ng kinalakhan naming relihiyon. Nagpatuloy po siya sa pakikinig. Pumayag na rin po siyang magpa-doktrina hanggang sa nabautismuhan po siya. Si Cheryl naman ay nandun na po siya sa probinsya nung mga panahong yon. Ang bilin ko po sa kanya, kapag padoktrinahan niya po yung mga anak niya, pwede bang kausapin mo yung ministro o yung manggagawa na pwede bang dyan sa bahay sila doktrinahan para makapakinig yung sila nanay at saka si tatay. Nung dinodoktrinahan na yung anak ni Cheryl na panganay, sumabay na rin po ako na nakinig ng aral ng iglesia. Hanak sumsumrak di endang ang doktrina, danak lang iti sidagdag tagpakpakan naklata ti manok. Awan iso na dito yung nagtibalay, pero dahil lang dito yung ruwar nga agtartirapato kin dagayay pang sabong nga manok na. Mangmangag na dagayay leksyon nga may parit iglesia. Di nangag na nga ado iti may parit iti iglesia nga mabalin mo't iti Katoliko, isunghan na kayat nga pinagpatuloy nga ag-iglesia. Pinasardeng nak nila kay konta para parehas kanumot ti adal iti Katoliko ken iglesia nga aday dia Biblia nga nangagak kunana. Nagsardeng na nga napanaggimongan tahan na kayat nga mapanakon. Tagliblibas na klang edi nga mapanagimo ngamin. Siyempre, makaungot ang katanapan na siya sentro, awan ijay. Asla diyay unak nun napan dito sentro. Di sentro, may iti-ilim, iti simbaan. Tapos, ang gapumot di bagatan. Gayam, napan diyay simorta da Cheryl diyay kapilya. Lagi diyang bawal nga makan. Kada sugal, aginom, lagi diyang bawal. Iso nga pinapanaw ko idin ni Cheryl. Tata iti ko nakunalo to ti bagi kon. Kanuhan da sumurot man jay kasasaad ko nga sugan ko kadan nga panaginuman ko. Habang nag-uusap po kaming magkapatid ni Cheryl, bigla na lang pong sabi ng tatay ko, kausapin ko nga ang ate mo. Tinanong ako kung paano daw po mag-iglesia ni Kristo. Ang sabi ko po sa kanya, pakinggan nyo lang po yung mga aral na itinuturo sa loob ng iglesia ni Kristo. Nasa sa inyo po yun kung magpapatuloy po kayo o hindi. Kaasyo na po, nagbalbali mo ulat ti panunot ko, ginagod ko amin ti adal ti Biblia. Nagsabay kami nga nagdoktrina, ken nagsabay kami motan nga nabautismuhan iti asawak ni Julie. Nabautismo man kami, da kami nag-asawa iti 2014, April. Pag uwi ko, iglesia na yung magulang ko. Meron dinodoktrinahan na mga kapatid din sa aming bahay. Inimbitahan din po ako ng nanay ko na makinig sa ministro. Maganda yung mga paliwanag ng ministro. Ibinabasa niya galing sa Biblia. Kaya po akong sumama na mag-iglesia. Nabautismohan
po ako noong December 23, 2017. Nung nasa abroad ako, nabalitaan ko na umarib na po sila. Tapos sabi ko naman, maganda po kasi nakikita ko na sila ng pagbabago sa buhay. Kaya pag uwi ko, nung inimbitahan po ko, hindi na po ako nagdalawang isip na sumama. Nabautismuhan po ako nung December 23, 2017 po. Ang isa sa mga aral na tinuturo ng ministro ay yung bawal magsamba sa Diyos-Diyosan, yung rebulto at saka mag-sign of the cross. Nung narinig ko po yung aral na nakapagpasyan ko na napag-aralan ko na maling-mali talaga. Lalo na't gawa lang din ng kapwa natin tao, yung mahiling gumagawa pa ng mga cross. Mga kalpintero din po lang gumagawa, tinayo lang, titirikan na po ng kandila. Para saan pa po yun? Katoliko pa lang kami. Akala ko po, yun ang totoo, yun ay may kabuluhan, pero hindi po pala. Kaya naman, nahanap po namin ang tamang relihiyon na ito nga po ay ang Iglesia ni Cristo po. Nagkaroon ng kabuluhan ang aming paglilingkod. Si tatay, itinakwil na niya ang kanyang mga bisyo, hindi na po siya nagsusugal, hindi na rin po siya pumupunta sa mga inuman. Sa tingin ko po, napakalaking tulong po yun kasi si nanay nagkaroon ng kapanatagan, kapayapaan. Kadati Iglesia ni Cristo na kon kaya pati biyag min. Di nangyod ko dagi adal nga bawal iti agsugal. Talaga kami dire inikat ko nga bisyo datag galyara kat agbrahan. Thankful na kin Ate Russell, naging daan para maging Iglesia ni Cristo kami. Nagpapasalamat din po ako kay ate ko. Nalaman po namin yung totoong kaligtasan, totoong relihiyon. Naragsakak ata na giya na kami ni Russell itinapintas nga relihiyon nga isuiting kami sursurutan ita. Magyaman nak makadagit anak ko tayo sudat muna nga nakasunod iglesia. Tapno kasta sudat sila ng lawlaw ti kapampanungutan ni Timbakit. Itatata na iglesia kami kasla dagiti pagbanbanugan mi kasla ada iti napintas nga pagbanagan da. Nung nag-decide po si tatay at saka si nanay na tumanggap po ng tungkulin, sobrang saya ko po, hindi po maipaliwanag yung saya ko. Wala pong mag-aakala na yung dating isang lasinggero, sabungero ay mag-iiglesia ni Cristo po. At ngayon po ay masiglang tumutupad ng tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yung hangad ko dati na matulungan sila sa buhay na ito, higit pa doon yung naitulong ko sa kanila kasi naakay ko po sila sa tunay na pagre-relihiyon. Kasama ko po sila sa loob ng Iglesia ni Cristo.